Okay, class, mag-start tayo sa Ohm's Law, no? Simpleng Ohm's Law lang. So, ito halimbawa yung given na circuit. Lakihan kong para makita nyo. Ito yung simpleng circuit ng Ohm's Law. Meron kang DC power supply. So, hindi ko na kayo pabibili ng power supply. Bumili na lang kayo ng battery na rechargeable na katulad yung ginagamit sa mga flashlight. Kulay pula at kulay green yun na malalaki. So, dito sa pinakikita ko ngayon sa inyo, isi-series mo yung ammeter sa circuit para ma-measure mo yung current na dumadaloy dito. Tapos, ipaparallel mo naman sa resistor yung voltmeter. So, halimbawa, ang value ng mo ay 10 kilo ohms. Ang voltage mo ay 0 to 30 volts, yung value ng voltage mo. So, paano gagawin mo yan? Kung ilang baterya yan? Ang dalawang baterya kasi 3 volts. So, 20 pieces yung baterya ang kailangan mo para maka 30 volts ka. Diba? 20 pieces. Kasi pares-pares yun eh. Kung isang piraso niya ay 3 volts na, 10 pieces lang. So, hinahanap dito yung value ng current. Madali lang, no? Yung Ohm's law lang gagamitin mo. Gamit ka ng 12.1 volts divided by 10 kilo ohms, makakuha ka ng 1.21 milliampere. Pero dito, ang gagawin mo ngayon, kung mag-experiment ka, ganito ang magiging setup niyan. Ito yung voltmeter mo. Kung ito yung source mo, no? Kung gagamit ka ng power supply ka rin, 0 to 30 volts eh. Kung baterya, 12.1 lang naman ang kailangan mo o ilang pares ng baterya yun. 6 pieces ang kailangan mo na isi-series mo para makabuo ka ng 12 volts. Tapos ikakabit mo yung resistor ng ganito. Tapos idadaan mo siya sa ammeter, no? Nakasiris yung ammeter. Siyempre, dadaan mo din siya sa switch. Ito yung tsura ng switch. Ang tawag dito is slide switch eh. Diretso dito. So, yung voltmeter ngayon, ipaparallel mo. Nakaparallel yan, no? Ayan, isa dito. Tapos yung isa nakaparallel dito. Kaya ngayon, isa-simulate mo yan. Try nyo i-simulate ito. Gayahin nyo ito. Isa-send ko ito as notes sa inyo para mapag-aralan ninyo. Wait lang ha. Okay, tuloy ko lang. So, ito yung magiging setup ng gagawin nyo. Okay, let's go now to the next page. Binibigyan ko kayo ng sheet work at saka assignment para ma-practice ninyo, no? Try nyo gawin ito. Yung resistor mo ay 5 kilo ohms, 300 ohms, 5 ohms, 3 kilo ohms, at 20 kilo ohms. Hanapin mo yung value ng current. So, add mo muna lahat ito, divide mo sa source na 12.1. Tignan mo kung anong mangyayari. Ilang amperes. Sheet work yan, no? Mamaya try nyo gawin. Assignment, replace mo yung resistor with a potentiometer. Gagamit ka ng potentiometer. Alam nyo naman siguro yung potentiometer. Pinahiram ko kayo ng gamit. 0 to 10 kilo ohms value. Ano yung magiging value raw ng kuryente para sa 200 ohms, 300 ohms, 3 kilo ohms, 5 kilo ohms, at 10 kilo ohms? Ipakita mo yung calculated value at saka i-compare mo yung value sa experimental. So ito ay sheet work at assignment. Isa lang ang ibibigay ko. Pero ito ngayon yung experiment natin na pag-aaralan din natin. No? O halimbawa, 15.4 volts ang ginamit mo. O pag 15.4 volts, limang battery ito, no? Hindi. Balik 15 volts eh. So, ang 3 volts ay 2 baterya. So, ilang 15 volts, ilang to para maging 15 volts?
Yung 10 baterya na ganito sa pinakita ko sa inyo, eh kasi 15.4. Eksakto mo na 16. Kasi sa ano mo lang magagawa yung yung 15.4 sa ganitong power supply kasi adjustable yan dito. Pero din sa ano natin, mag-eksakto ka talaga. No? Wait lang ah. Ngayon lang pumapasok. Okay, matuloy ko lang. So, kung ika-calculate mo siya manually, gamit ka ng calculator, 15.4 divided by the total resistance which is 10K, makakakuha ka ng 1.54 milliampere or 1.54 times 10 to the negative 3 ampere. Ang equivalent niyan, no? Teka, gagamit ako ng pansulat. Saglit lang ha. Okay, 1.54 milliamperes ang kuryenteng lalabas sa kanya. So, gagamit kayo ng dalawang tester, no? Yung isa-set nyo sa current na ammeter. Yung isa-set nyo sa voltage pala yung isa. Yung isa-set nyo sa current, milliampere. So, most likely maghihiraman kayo ng multi-tester. Okay? So, ito ang setup kung magti-tinkercad ka. Hindi naman nagkakalayo. Hindi dapat ang lalabas eh. So, ito yung experiment number 1 natin which is Ohm's law. Ayan ang setup. Eh, kung may power supply ka, ganyan ang magiging itsura niya, no? Yan. Oy, bumili na rin kayo ng breadboard, ha? Breadboard. Ngayon, kung meron kayong digital na ohmmeter, pinapayagan ko na yun kasi marunong na rin naman kayo gumamit nito eh. Pwede nga combine eh. Pinatungan nila ng kahon kasi hindi abot yung power supply. Pero pwede ko naman kayo pahiramin ng extension or magdala yung iba ng extension, no? Para hindi kayo hirap na ganito ginagawa nyo. Ito yung mga naunang estudyante ko kasi. So, Ohm's law yan. So, ang objective para mapag-aralan natin yung Ohm's law sa pagkakalculate ng voltahe, resistance at saka yung kuryente, value ng kuryente. Para matutunan natin o ma-verify natin experimentally yung mga calculations sa paggawa lang ng mga simpleng sirkuito, no?
At saka para maikumpara natin yung pagsukat ng accuracies niya. So ano-ano yung mga kailangan mo sa experiment nito? Kailangan mo ng power supply, pero 0 to 15 volts ang hinihingi. Ito ay kaya ng masustenahan ng isang kailangan mo ng 20 pieces na battery. So sobra na yung makakompensate mo na lahat ng kailangan mo. Kaya lang, sa tuwing magkikita-kita tayo, meron kang mga pasobra na charge mo. Mas magastos na bumili ka ng isang buong power supply kaysa bumili ka ng maraming baterya. Ito naman ay magagamit nyo to. Huwag nyo to itatapon kasi ito ay rechargeable. Pag naubos na yung power niya, i-charge mo na lang ulit. So kailangan natin ng volt ohmmeter meter, no? Bili kayo ng trimmer resistor, 1 kilo ohm, 3 piraso. Bili rin kayo ng experiment board o breadboard. Individual to, Bumili kayo ng mga bumbilya na ang socket ay 1.5, 3.8 volts. Okay? Tapos, bili kayo ng jumper wire legs. Yung mga maliliit na wire na pwede mo putol-putulin na pwede mo itusok sa breadboard. Ang tawag dito ay hook up solid wire number 18. Bili nyo number 18. So, paano ang procedure nito? I-adjust mo muna yung unang creamer na resistor sa 150 ohms habang minomonitor mo sa BOM mo. Ito yung magiging resistance para sa R1. Adjust mo yung second creamer resistor mo sa 330 ohms habang minomonitor mo sa BOM mo. Ito yung magiging resistance number 2 mo. Adjust mo yung pangatlong creamer resistor mo sa 560 ohms habang minomonitor mo sa BOM mo. Ito ngayon yung magiging resistance para sa R3. So habang gumagamit ka ng BOM bilang ohmmeter, sukatin mo yung mga record na nakalagay sa measured value ng table 1. Yung resistance ng bawat nakalistang trimmer resistor ay lilista mo ron. So i-record mo sa table 1 yung mga in-adjust mo na resistance value para sa mga resistor, no? Ayan. I-record mo raw sa table 1 yung adjusted measured resistance value sa bawat nakalistang resistor. Ito yung table na para sa trimmer resistor at saka lamp. Yung R1, 0 to 1 kilo ohms, i-adjust mo siya sa 50 ohms. Yung R2, 0 to 1 kilo ohms, adjust mo siya to 330 ohms. At yung R3, 0 to 1 kilo ohm, 560 ohms. Yung R4 lamp, 1.5, 3.8 volts na bumbilya ang bibilin mo. Sa Raon, bumili na kayo nito, Sa Webes, kailangan lahat kayo may gagawin. Ang pasok na lang natin ay hanggang 29. So, para malaman mo yung resistance nito, susukatin mo syempre pag nabili mo na yung bumbilya. Lagay mo rito. Itong table 2 naman, ito naman yung ohms law tabulation mo para sa measured value ng current. Halimbawa, sa number 1, meron kang 2 volts. So, 1.5 lang yung 1.5. So, paano ka makapag-adjust ng 2 volts sa 1.5? Hindi pwede, no? Ano lang kasi yun, ang ibig ko sabihin, fix yung mga battery natin. So, may suggestion ako, no? Gawin mo siyang 3 volts. Pakinggan nyo maigi, Gawin nyo siyang 3 volts. Teka, bilugan ko na para magkaintindihan tayo. Baka mamaya mali-mali ang gawin. Make it 3 volts. Itong 7.5
7.5, huli ba to? 3, 6, huli siya sa tatlong battery. Yung dalawang battery ay 6 volts na eh. O magdagdag ka pa ng isang 1.5, 7.5 yan. Kaya as is, 12 volts. Ilang battery yan? Yung 12 volts. 3, 6, 9, 12. Diba? Ano? 8 battery. 8 battery yung 12 volts. Yung 15 volts, ilang battery yan? 10. Kailangan mo ng 10 battery dito. 10 dry cell. Yung katulad yung pinakita ko. So dito lang tayo magbabago sa number 1. Wala tayong magagawa dyan. Gawin mong 3 volts. So sa R1, 50 ohms. Ano ang kuryente ng 2 volts? Pag 50 ohms, anong measuring mo yung IR1? Lagay mo rito. Sa 3 volts, no? Sa 7.5 volts na source, ano ang 50 ohms? Ano ang current ng IR1 para sa 7.5 volts? Lagay mo rito. Sa 12 volts, measuring mo yung IR1 niya dito. Para sa 50 ohms lang ha. 15 volts, ano magiging value ng 50 ohms pag nilagay mo rito? So, kumpletuhin mo yan. Tapos dito, IR2. Gagamit ka ng 330 ohms. Saglit lang ha. Hindi pa kasing kaklase nyo, ngayon palang pumapasok. So, ayun, na-admit ko na. Balik tayo dun sa dinidiscuss ko. Okay, dito tayo sa R2. Ang R2 mo ay 330. Iisa-isahin nyo yan, plus sa circuit. Ang R2 mo ay 330 ohms. So, yung IR2 ang may-measuring mo sa kanya. Paano yun? Para sa 3 volts, para sa 7.5 volts, para sa 12 volts, saka para sa 15 volts. Lalahatin mo yan hanggang R4, na kung saan dito sa R4, hindi mo alam yung resistance hanggat di mo pa nabibili yung ilaw. Bilhin mo yung ilaw muna na 1.5 or 3.8 volts. Tapos lagay mo rin yung value niya para sa 7. Yung value ng current niya para sa 7.5, para sa 12, para sa 3 volts muna, sa 7.5, sa 12, at sa 15 volts. Table 3 na, Ohm's Law, tabulation, para sa calculated value of the current. So, 3 volts pa rin, no? Pareho pa rin yung voltahe. Naulit lang ba yung ginawa natin? Parang pareho lang. Oo nga, pareho lang. Paano naging table 3 to? Ohm's Law tabulation for calculated value of the current. Pareho lang. 50, 330, 560. Ganun din naman yung voltahe. Ito, kuryente din naman ang hinahanap dito. I see. Ohm's Law tabulation formation value of the current. Ito, gagamit ka rito ng multi-tester. Mag-experiment ka rito. Dito, calculated, magkukompute ka. Halimbawa, IR1. So, 3 volts divided by 50 ohms. Ano value ng kuryente rito? 7.5 volts divided by 50 ohms. Ano value ng kuryente rito? 12 volts divided by 50 ohms. Ano value? Calculated to. Ganito. So, using your DC power source, electronic VM, milliammeter, resistor. Ito rin naman yung dinidiscuss ko. Basahin nyo na lang ulit ito. No?
nilinaw ko na naman dun. So, ito yung magiging setup ng circuit nyo. Yung trimmer resistor nyo, iisa-isayin nyo. Ano ba, inabit nyo to, si-setup mo yan na ganyan yung circuit eh. Maglalagay ka ng ammeter dito, parang yung kanina, tinkercad, voltmeter. Pwede nyo, habang wala pa kayong gamit, practicing yung gawin ito sa tinkercad. Marunong naman kayo mag-tinkercad, tinuro ko sa inyo yun ha. Sinend ko pa yung link sa inyo. I-try nyo gawin itong mga volume ito. No? Isa-isahin ninyo, i-tabulate nyo. Para pagdating ng actual na experiment, eh, mabilis lang na matatapos. Okay? Ipaparallel mo yung BOM mo na naka-voltmeter, i-series mo yung BOM mo na naka-milliampere. So, iisa-isahin mo to. Halimbawa, na-measure mo na yung current dito, para sa 330, isusunod mo naman yung para sa, o halimbawa 50 naman, 50. Papalitan mo to ng 50 ohms. Papalitan mo yan ng 560. Yan. Tapos may measuring mo yung sa ano to, no? Sa measured value. Yung pinakahuling table, calculated value to. So, sasagutan nyo to, no? Kung ano yung value. Basahin nyo na lang to. Halimbawa ito, ang kuryente sa sirkito ay maaari mong kalkulahin sa pamamagitan ng paggamit ng Ohm's law na ang sinasabi na yung voltage na in-apply mo, EA, ay 12 volts DC. So, kalkulahin mo yung kuryente sa resistor na R2 na naka-indicate o yung resistance niya na naka-indicate sa kanya. Eh, trimmer lang naman yun eh. Kaya alam mo na kung anong value nun. So, gagamit ka ng Ohm's law para makuha mo, lalagyan mo ng value to. Ito, lalagyan mo ng value. Sasagutan nyo to ha. Meron akong isa-send sa inyo na mga sasagutan ninyo. Hanggang sa matapos nyo, tapos maglalagay kayo ng conclusion dito. Ganun lang yun, no? Ito, test your knowledge. I want you also to answer this. Yung iba dyan, i-research nyo. So, ito ngayon yung setup ng Tinkercad. Gagawin nyo yan sa Tinkercad. Ngayon, gagawin nyo ngayon. Tatry nyo gawin yan. Lahat yung experiment na bibigay ko ngayon. Itatry nyo gawin yan ngayon habang wala kayo dito. Mag-experiment kayo sa bahay online using this application. Ito yung bulb. Hindi naman talaga actually ganyan kalaki yun. Maliliit lang yan. No? Ito yung iba-ibang setup niya na binago-bago ko yung value ng resistor, no? Kasi i-drag mo lang naman ito dito. Tapos iisa-isahin mo yan, ikabit. Ito ngayon ang load na nilagay eh bumbilya eh. Yan, bumbilya ngayon ang load na nilagay. Using Tinkercad. Ito pag-aralan natin. Find the value of I, B1, B2, B3, and B4. Also find the value of R total. So ito, kunin natin yung R total. Series ito eh. R1 plus R2 plus R3 plus R4. Pag naka-series na ganyan, i-add mo lang yung resistance niya. Ano ba indikasyon na ang connection niya ay series? Yung isang paa ng resistor ay hindi nakakabit. Isa lang ang paa na nakakabit sa kabilang resistor. Kaya pag naka-series yan, ganito ang itsura. No? Series. I-add mo lang lahat yan. So, isipin mo lang yung parang gate valve ng tubig. Ang daloy ng tubig ay dumadaloy halimbawa dito pa ganyan. Pwedeng palakasin mo yung daloy ng tubig dito o pahinain mo. Parang gano'n. So, ang resistor, gano'n din eh. Kaya yung trimmer, di ba?
natataasan mo at nabababaan yung resistance, ang pinag-uusapan doon kasi yung daloy ng kuryente. So, yung taas ng resistance ang nagpapababa sa daloy ng kuryente. Pagbababa lang yung resistance, mataas yung daloy ng kuryente. So, kunin mo yung R total niyan, 31.9 kilo ohms halimbawa. So, yung I total, yung kuryenteng dumadaloy, gusto mo malaman. 15 volts kasi yung source divided by 31.9 times 10 to the 3. Kasi kilo ohms 10 to the 3. So, ang total niya ay 470.2194357 times 10 to the negative ampere. 6 ampere o 470.2194357 microampere. Pinamihan ko yung 0.4 kasi ito accuracy. So, kunin mo naman yung voltage drop V1, V2, V3, V4. Paano pagkuha ng voltage drop? Yung total current, kasi iisang kuryente lang naman ang dumadaan dito, yung I. So, nahahati ba ang kuryente sa series? Hindi nahahati. Kaya sa series circuit, ang kuryente ay constant. Hindi siya nagbabago. Same current yung dumadaloy sa kanya. So, naintindihan ba ako? Bale, ganyan, no? So, dito, itong value ng total current na to ang gagamitin mo dito para makuha mo yung B sub 1. So, ito yung total current multiplied by R1. O, ano yung nahanap mo ngayon kung ano yung voltage dito? Voltage drop ang tawag dyan. So, you have 470.2194357 times 10 to the negative 6 ampere. Ito yung total current. Times 15 kilo ohms or 15,000 ohms. Pag nag-multiply ka o nag-add, kasi algebraically, hindi pareho ang unit ng dalawang yan. Kaya hindi mo pwedeng, no? Hindi siya i-convert sa scientific notation niya. Ano ba, 15 kilo ohms, 15,000 ohms dapat ang gagamitin mo. Hindi 15 kilo ohms dahil mamamali ka ng sagot mo dito kapag hindi mo minultiply ito sa 1,000. Kasi 15 kilo ohms is 15 multiplied by 1,000. Ang naging sagot ng B1 ay 7.053 volts. Para dito yun. Yung voltage drop dito. B2, yung total current na dumadaloy, ito pa rin. Kasi yung kuryenteng dumadaloy nga sa kanya, hindi nahahati. Same current pa rin siya. Parehong kuryente yung dumadaloy sa kanya. Kaya, yung pa rin yung kuryenteng gagamitin mo sa bawat resistor na nakaseries. So in other words, all these resistors are sharing one value of current, which is the total current. So B2, yung total uli na kuryente, microampere yan. Pag sinabi mo micro, times 10 to the negative 6. Okay? Pag sanay ka na, sa isip mo na lang yun. Kahit ilagay mo microampere, hindi mo na gawin scientific notation. Pero sa ngayon, ano pa lang kayo, nagpa-practice pa lang kayo, isulat mo yung times 10 to the negative 6. Ibig sabihin, kung 470, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0.0000470 yan. Micro Ito, 2.2 times 10 to the 3, multiply mo sa 1,000 yung 2.2. Kaya ang nakuha mong voltahe para sa B2 ay 1.034 volts. Dito yun. Parang ganyan yun. Kala ko si Evelyn. Pero huwag kayo magbukas ng microphone. Nire-record ko kasi ito masisira yung record.
Ibig sabihin, ito yung mga voltage drop nila, no? Tapos ito, ganun din. Yun ang ibig ko sabihin, class, no? Dito sa dinidiscuss ko ngayon dito sa inyo. Yan. B3, B4, ang B3 ay 4.702 ohms, yung nakalagay dito. Ang B4 ay 2.21 volts. Pag ina-add mo lahat yung mga voltaheng yan, yung mga voltage drop na yan, ina-add mo lahat yan, ang magiging katumbas niyan ay itong source na 15 volts. Yun ang katumbas niyan. Subukan nyo i-add. Dapat ang lumabas yan ay 15 volts. So, chinek nga natin. 15 volts is equals to, tinad natin isa-isa. So, ang lumabas sa kanya ay 14.9999 volts or 15 volts. Equal lang sila dapat. So, ito yung mga parameters mo. BAB, BBC, BCD, BDE. Calculated, measured. Gamitan mo ng percent difference. Paano ba formula ng percent difference? Wait lang ha. For percent difference, ito na lang sa baba. Equal to measured value minus calculated value divided by lang. Calculated value times 100. Yun. Yan ang percent difference. Dito mo ilalagay yung percent difference yung calculated sa measured value. Okay? So ito ang setup ha.
Ganito gagawin nyo. Magkakabit kayo ng 4 na trimmer. Trimmer ang gamitin nyo, class, para hindi magastos sa resistor. Hindi na kayo bili ng bili. Gagamit kayo ng stick ng barbecue. Gagawin nyo siyang parang screwdriver na negative. Militan nyo lang na kasyang-kasya din sa trimmer para napipihit-pihit nyo siya habang minimeasure nyo sa tester nyo. So, babaguhin nyo lang yung value ng trimmer nyo, connect nyo ng series dito sa breadboard. Ito, setup to. So, dito, ilang voltmeter ang gagamitin? Maghiraman na lang kayo, 3. Tapos, gagamit ka ng ano ba ito para sa ano? Yung kuryente pala. Naka-series yung ammeter dito sa source, no? Ganyan, naka-series. Para galing sa source, malalaman mo yung kuryenteng dumadaloy papunta rito. Tapos malalaman mo, pag inad mo yan, dapat nag-i-equal yan dun sa value nung source na ginamit mo. Yan ang magiging setup ng experiment nyo. So ito, seatwork nyo, repeat the same procedure, no? Gumamit kayo ng Tinkercad dito. Anyway, isasend ko naman itong buong notebook o module na ito sa inyo para ma-practice nyo. Para pagdating nyo dito sa Webes, ayoko na may tutunganga. Bilhin nyo na lahat ng kailangan nyo. Ano pa petsa ngayon? Tuesday tayo ngayon. So, pumunta na kayo sa Divisoria. Yung mall doon, may mga baterya na katulad din sinasabi ko sa inyo. Doon na kayo bumili. Tapos sa round kayo bumili ng trimmer resistor. Sa round din kayo bumili ng breadboard. Saka yung hook-up wires na gagamitin nyo. Of course, huwag nyo kalimutan bumili ng charger. Ha? Alam ko ata yung mga bateryang yan, pag 2 o higit sa 2 binili nyo, may kasamang charger. At least 2 charger o 3 charger, bastante na yun. O experiment 2, series circuit resistance. Ohms law yung nauna series circuit resistance naman to. Yan, tignan nyo, may bumbilya. Yan ang itsura ng setup. Okay? Dito yan sa loob ng classroom natin, ginawa. Tingnan nyo ito yung itsura ng mga trimmer resistor class. Ayan, trimmer resistor yan. Pipihitin mo yan dito sa gitna. Yan, Yan. Ay, huwag nyo rin nga palang kalimutan bumili ng alligator clip. Kailanganin nyo itong alligator clip, ha. Tansyahin nyo na lang kung ilan ang kakailanganin nyo na alligator clip. Kasi magiging problema nyo yung pag-measure. Kailangan nga pala ng alligator clip. Kaya huwag nyo kalimutan bumili ng alligator clip. Meron naman nabibili niyan by set nyo. Okay? So, anong layunin ng experiment nito? Para mapatunayan natin na yung kabuuan ng resistance o total resistance ng isang series circuit ay pare-pareho pag inad mo na yung tagi-tagisang resistance na kinabit mo sa kanya. Para ma-demonstrate mo yung kuryente ay pareho sa lahat ng bahagi ng series circuit at para ma-demonstrate mo na merong isang kuryente lang na dumadaloy sa isang series circuit. So, ano yung mga instrument at component? Power source mo, 0 to 15 volts ang kailangan mo. Baterya na lang ang gagamitin natin dyan na rechargeable. Di ba? Tapos, gamit ng BOM, hiraman na lang sa kada experiment. So, class, gagawa kasi kayo ng setup. Kukunan nyo ng litrato, ipe-paste nyo dito sa experiment nyo. Trimmer resistor. Yan, 3 pirasong trimmer resistor, experiment board o breadboard, lamp, no? Ilaw. 9 volts. Miniature lamp lang, ha?
At saka DC, yung lamp. Kung wala kayong mabiling lamp, pwede na siguro yung ano, ay wag naman LED. Lamp talaga. May nabibiling lamp na DC lang eh. Bumili kayo ng jumper wire or hook-up wire na number 22. Kasi natuklasan namin dun sa una, kapag number 18, mas maliit kasi yung number 18. Ay di, mas malaking wire kasi yung number 18. Umuusok yung mga resistor. Number 22 ang bilhin ninyo para mas maliit yung wire. Tapos isang piraso ng switch, na slide switch, no? So, yung procedure niya, i-adjust mo yung unang trimmer resistor para sa 1 kilo ohm habang minomonitor mo sa BOM. Ito yung magiging resistance mo para sa R1. I-adjust mo yung pangalawang trimmer resistor mo sa 1 kilo ohm habang minomonitor mo yung BOM. Ito ngayon yung magiging resistance mo para sa R2 at ganoon din dito sa R3. Adjust mo sa 1.5 yung ano mo, no, trimmer resistor mo. Kasi 1 kilo ohms ang kailangan mo dun sa isa, tag 1 kilo ohms at isang 1.5 ohms. So gumamit ka ng BOM bilang ohmmeter, tukatin mo sa table 1 sa measured value at saka yung resistance ng mga nakalistang trimmer resistor. Tapos i-record mo sa table 1, no? Number 5. Ayan. Record in table 1 the adjusted measured resistance value for each of the listed resistor. So table 1, measured and rated value of the resistor. So yung R1, 1K. Kaya may ganyan, variable ibig sabihin yan. R2, 1K, R3, 1.5 ohms. Tapos meron kang ilalagay rito na ilaw. So ano yung resistance? Yung rated value niya, 1 kilo ohm, sulat mo na. Yung adjusted value niya, isulat mo rin yung value rito. O sulat mo rated value, 1 kilo ohm, so in-adjust mo. Tapos measure mo, lagay mo rito. And usually, kasi trimmer ang ginagamit mo, magpapareho talaga. Pagtatali. Tapos maglagay ka ng 1.5 to 3.8 volts. Sorry class ha. Mali yung basa ko kanina, hindi 15 volts, kundi 1.5 to 3.8 volts na bumbilya. Lagay mo rito. Yung equivalent series resistance tabulation table figure, yung equivalent resistance naman, parang ganito rin. Yung calculated value, lagay mo rito. Yung adjusted measured value, dito mo ilagay. Ito para sa measured value at saka rated value ng resistor. Ito. Gagamit ka ng instrument dito. Dito, equivalent series resistance tabulation, gagamit ka naman dito ng ano, yung sukat niya talaga, no? Yung hindi ka gumamit ng instrumento. At paano mo malalaman kung hindi ka gumamit ng instrumento? Yung nakasulat dito sa experiment. 1K, 1K, puro 1K ba? Puro 1K nga. So, table 3, calculated value and tabulation for figure 2. So, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, 1.5 ohms.
So, kukunin mo yung value ng kuryente na IR1 para sa 3 volts, 7.5 volts, 12 volts, 15 volts. I-divide mo. Parang ginawa natin kanina. So, 3 volts divided by 1 kilo ohms, IR1 niya. 7.5 volts divided by 1 kilo ohms, yung value nyo dito, hanggang sa matapos mo. So, calculated value yan. Wala kang may measuring yan. Dito sa measured value, susukatin mo syempre. Titignan mo, i-compare mo dito. Halimbawa, 3 volts, 1 kilo ohm, isi-set up mo syempre. So, 3 volts muna. So, 1 kilo. Tabulate mo, ang sa makumpleto mo. Tapos, i-add mo lahat yung nakuha mong value, yung total current, lagay mo rito. Dapat hindi magbabago dahil series yan. Pare-pareho lang. Basahin nyo na lang to ng procedure. Sagutan nyo itong mga tinatanong dito. So, ganito magiging setup nyo, no? Sagutan nyo to, ha? So, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, 1.5 ohm. Dito naman, no? Measured value, tsaka calculated value. Iisa-isahin nyo yan. Ang hahanapin mo naman yung voltage drop ng bawat isa. So, B1, ano yung 3 volts, para sa B1, 3 volts ito eh. Ano magiging value ng voltahe sa 3 volts? So, dapat lumaki. Lang ha. So, ang kinukuha mo naman dito yung voltage drop ng bawat isa sa circuit. Iisa-isa mo. Pag 3 volts ang source mo, ano yung B1 para sa 1 kilo ohms? B1 uli para sa 1 kilo ohms, saka yung B2 uli para sa 1 kilo ohms. Most likely, pareho may ilalagay mo rito yung value. No? B3 para sa 1.5 ohms. Ano ilalagay mo yung value rito? So, B4 para dun sa bombilya. Add mo lahat yung voltahe. Dapat, ang maging sagot mo rito, hindi nalalayo dito sa value nito. Or equal dapat yung sagot mo rito. Dito. I-add mo kasi lahat eh. O sa 7.5 volts. So, paano mo gagawin yun? Sa, ano value ng B1 sa 7.5 volts sa R1 na 1 kilo ohms? Diba? Yung kuryente, given na yun, i-multiply mo sa 1 kilo ohms. Ano magiging value rito? Para sa B1, B2, hanggang sa matapos mo sa 15 volts. Measured value, mag-experiment ka rito. Wala kang kakalculating dito. Gagamit ka rito ng BOM, i-measuring mo sa circuit. Yung setup niya nandito. May pinakita. Ayan ang setup niyan. Ganyan. Kukunin mo yung nakasiris yung ammeter, kukunin mo yung value ng voltahe sa bawat isa. Sagutan nyo to. Test your knowledge, sagutan nyo rin ito. Yan. Ito yung setup.
medyo komplikado na sa Tinkercad, no? Ito pwede nyo naman practicing mamaya, gawin nyo mamaya ito, ha? Turuan ko na naman kayo kung paano gamitin ang Tinkercad. So, ito yung lumalabas na itsura ng circuit, Yan. 10 kilo ohms, 12 kilo ohms, 30 kilo ohms, 1 mega ohm. Yan ang itsura. Tapos, ganito ang gagawin nyo, no? Nakaparallel yan. Kunin mo yung total resistance. Paano pagkuha ng total resistance na nakaparallel? 1 over R1, 1 over R2, plus 1 over R3, plus 1 over R4. Add mo lahat yan. Tapos, divide mo uli. 1 divided by din sa sum nitong lahat. Makukuha mo yung value ng resistance. Itong buong ito. Total resistance to. Ito, isa-isahin mo yung tariff ngayon. 30 volts divided by 4.594 kilo ohms para makuha mo yung current. 6.53 milliampere. Hindi pare-pareho ngayon ang current kasi nakaparallel yan. Ang constant yan ngayon ay voltahe. Pare-pareho ang voltahe mo dito pag nakaparallel. Yung current kayo ng iba-iba, no? 6.53 milliampere, 3 milliampere, 2.5 milliampere, 1 milliampere, 30 milliampere. Ibig sabihin, sa bawat branch, iba-iba yung value ng kuryente. Tuloy lang natin, no? So, ito na ngayon yung setup. Pag-aralan nyo na to. Ito ay hindi nyo mapapag-aralan kung hindi nyo gagawin sa Tinkercad. I-try nyo yung gawin, ha? Kasi sa ngayon, wala pa kayong maitanong kasi hindi nyo pa nasusubukan. Pag nasubukan nyo lang gawin sa Tinkercad, halos pareho lang yun sa actual. I-try nyo gawin yung experiment. See it work. With the same circuit, given with the same circuit given. Kulang ang letter. And same setup, change the value given to 25 volts. See work to, 15 kilo ohms. Gawin nyo lahat ito. I-calculate nyo yung value. O kaya yung mismong experiment na rin gawin nyo sa Tinkercad kasi kaya hindi ko lang naman pinagagawa sa kanila yung time na yun. Kasi ano tayo yun yung time na yun. Online talaga, pandemya. Pero ngayon, kahit yun na mismo ang gawin nyo sa Tinkercad kasi i-actual nyo naman yun dito sa klase. Experiment 3 na tayo, parallel circuit resistance. Ito yung mga objective, no? Para mapatunayan mo na yung total resistance ng isang parallel circuit ay pareho lang sa sum ng reciprocal o kabaligtaran ng individual resistance in the circuit para maipakita mo na yung voltahe ay pare-pareho sa lahat ng parallel circuit. Actually, yung mga ginagamit natin yung ilaw sa bahay, appliances, nakaparallel lang lahat yan. Mas maganda kasi yung nakaparallel kaysa naka-series kasi masira man yung isang appliances natin, walang problema. Walang problema, no? Hindi katulad sa series, damay lahat yung mga nakakapit na appliances kapag nasira yung isang appliance o ilaw. Kasi series, isang kuryente lang yung dumadaan sa kanya. Hindi katulad sa parallel, but yung voltahe niya ay constant, pero yung kuryente ay iba-iba. Depende sa load. Ganun yun. So, instruments and components, ito na, no? Ang kailangan ninyo. Tutuloy lang natin, no? Ay, ganun din, no? Basahin nyo lang, i-adjust nyo lang lahat. Lagay nyo rito.
R4 lang. Halos pareho rin nun sa series. Siyempre, nagkakaiba lang ng value kasi yung connection iba na. O, equivalent parallel resistance. Lalagay mo rito yung calculated value saka yung adjusted measurement mo. Tapos, calculate the values and tabulation for figure 2. O, dito mo ilalagay. Para sa 3 volt, ano value ng I1? 3 volt, 1 kilo ohms. Calculated value. Pag mag-aano ka rito, magka-calculate ka. So, 3 divided by 1 kilo ohm. 3 divided by 1,000. 7.5 divided by 1,000. Hanggang sa matapos mo sa 15 volt. Pareho lang ang magiging sagot mo dito at saka dito kasi parehong 1 kilo ohm lang yan. Dito magkakaiba. Kasi 3 volts divided by 1.5 ohms. Ano value ng kuryente rito hanggang sa matapos mo. R4, ito yung bumbilya. So, kung ano yung resistance ng bumbilya, divide mo ng i-divide, lagay mo lahat dito. Diba? Tapos, i-add mo lahat yung kuryente. Ano yung total current? I-add mo lahat yung kuryente dito. Same with here, no? Calculated value, measured value, dito, no? Ang kinukuha mo naman dito, voltage drop. So, yung value ng current ng I1 multiplied by the resistance 1 kilo ohm, makukuha mo yung V1 dito. Diba? Yung value ng current ng I1, multiply mo sa 3 volts. Hindi kasi dito, resistance ang given eh. Kuryente gagamitin mo. Eh dito, pwede kasi ang kinukuha natin dito voltage eh. So yung V1, calculated, no? V1, 1 kilo ohms times 3 volts. V2, 1 kilo ohms times 3 volts. V3, 1.5 ohms times 3 volts. Dito naman, lagay mo V1, 7.5, hindi pala imumultiply yung resistance sa volts na mali yun. Dinidivide yan para makuha mo yung current. Sa voltage, itong V1, mumultiply mo sa, para makuha mo yung V1, yung 1 kilo ohms, imumultiply mo sa resistance. Itong resistance pala, imumultiply mo sa current. Yung makukuha mong current dito na I1, ito, mumultiply mo sa 1 kilo ohm. No? Sa 7.5 volts, ano yung nakuha mong current? Mumultiply mo sa R1, 1 kilo ohm. Hanggang sa makumpleto mo to. B2, paano? Isang version naman, dalawa pwede nyo gamitin eh. Pwede yung 3 volts, i-multiply mo sa current na nakuha mo rito. Para makuha mo yung B1. Yung current dito, sa 7.5, i-measure ka. Ay, di, calculated pala to. Yung calculated ang titignan mo eh. Yung value ng current ng I1 dito sa 7.5 volts, i-multiply mo sa resistance na 1 kilo ohm, ano magiging value rito hanggang sa matapos mo. Sa R2, ganun din. Yung kuryente dito sa R2, i-multiply mo sa 1 kilo ohm. Ano makakuha mong sagot dito? Yung kuryente dito sa 7.5 volts, multiply mo sa value ng resistance ng 1 kilo ohm para sa B2 hanggang sa matapos mo dito. Sa R3, ganun din. Yung kuryente mo dito na nakuha para sa 3 volts, multiply mo sa 1.5 ohms, bahala kukuha mo dito. Yung value ng resistance dito. Yung value ng voltage dito. Yung value ng B3 sa 7.5 volts, kunin mo dito sa 7.5 yung value ng current para sa 1.5 volt ohms na naka-coordinate sa 7.5 volts. Yung makukuha, yung kuryenteng nakuha mo rito, i-multiply mo sa resistance na 1.5, makukuha mo yung value ng B3 para sa 3 volts, B3 para sa 7.5 volts, B3 para sa 12 volts, B3 para sa 15 volts. Hanggang sa makompleto mo. Ganon din naman sa bumbilya, no? Para sa 3, 7, 5, 12, 15, kunin mo yung voltahe niya. Mapapansin mo,
Hindi mo i-add kasi nakaparallel yan. Mapapansin mo, yung B1, B2, B3, tsaka B4, pareho lang. Kaya pag inad mo lahat yun, mali na sagot mo rito. Kasi sa parallel, hindi mo ina-add ang voltage. Constant ang voltage sa parallel. Kaya dapat sa parallel, pare-pareho yung value ng B1, B2, B3, B4. At mapapatunayan mo din yan sa paggamit mo ng instrumento kung totoo nga. At yung mga value ito ay hindi nagkakalayo dito. Pero titignan mo din ito. Baka mamaya gayahin nyo yung sa experiment 1. Inad niya lahat yung voltage. E syempre, ang voltage doon ay hindi constant. Ang constant doon ay current. Kaya, ang makukuha mong value ng voltage dito ay pareho lang sa value nito. So, most likely dapat 3 volts, 3 volts, 3 volts, 3 volts, or 2.999, 2.999, 3 volts. Malinaw yun ha. Pariorin nyo ulit itong video nito para di kayo magkamali. Sa measured value, wala ka nang kakalculating. Kasi, makukuha mo kaagad. 3 volts, 1 kilo ohms, ano value ng B1? Gagamit ka ng voltmeter. Across sa 1 kilo ohms. Makikita mo sa 1 kilo ohms, ang reading niya ay 3 volts. Ganun din dito, ang reading niya ay 3 volts. Ang reading niya rito ay 3 volts. Reading niya rito 3 volts. 3 volts din dito. Dito, ang reading niya naman ay 7.5, 7.5. Dapat, kung ano yung voltahe dito, yun din ang voltahe sa B1, B2, B3. Yun ang measured value mo. Ganun din dito sa calculated value mo. Hindi dapat nagkakalayo yan. Kasi, pinuprove natin dito kung totoo nga yung theory sa actual. So, huwag kayong magkakamali. Okay? Yan, nakaparallel siya eh. Dito mas malinaw. Kung ano yung, dito naman yung total resistance, pag ginamitan mo ng ohmmeter yan, makikita mo yung value sa reading mo. Kung ano value nitong tatlong ito. Kasama yung bumbilya. Kung may measure mo yung total resistance niyan, na nakakabit ito ng parallel. Ganun din dito. Ito naman yung para sa measured value. Sagutan nyo ito ha. And then, sagutan nyo rin to. Pare-pareho lang naman yan. Itong voltaheng ito, pareho lang dun sa voltaheng nakalagay dito. Hindi dapat maiiba yun. Sagutan nyo to. Ito naman yung kuryente nakalagay dito. No? Yung Tinkercad ba ginawa ko to? Sagutan nyo lang itong mga ito sa experiment. Bibigay ko sa inyo lahat yan ngayon. Ito yung Tinkercad equivalent. Yung nakalagay doon. No? Ito ay nasa off state. Kaya wala ka nababasa rito kahit na ano. Ito yung on state niya. Okay? O, mapapansin nyo, ano yung mga pare-pareho dito. Nakaparallel yan, hindi pare-pareho yung mga kuryente. Pero yung voltahe, mapapansin mo, pare-pareho lahat. Hindi niya pinakita, no? Kuryente lang. Pag inad mo itong lahat ng ito, dapat equal dito. So, experiment 4, equivalent resistance. Pagkuha ng total resistance. So, ano ang objective? Para mapatunayan natin experimentally yung relasyon ng delta to y and y to delta transformation. May kumpara mo yung resulta ng measured value at saka calculated value ng equivalent resistances. Maintindihan mo yung mga resistor o resistance ay magkakaiba ang value kapag sinukat mo sa magkakaibang opening. Ang ibig sabihin ng opening kung saan mo nilalagay yung baterya o source mo. So ano-ano mga kailangan mo dito? BOM, voltmeter, yung trimmer resistor, tatlong
tatlong 3 kilo ohm, experiment board o breadboard, jumper wireless or hookup wire solid wire. So, i-adjust mo daw yung trimmer resistor sa 50 ohms habang minomonitor mo sa BOM. Adjust mo yung trimmer resistor mo sa 30 ohms habang minomonitor mo sa BOM. Adjust mo yung third trimmer resistor mo sa 560 ohms habang minomonitor mo sa BOM. Habang ginagamit mo yung ohmmeter mo, i-record mo sa table 1 yung measured value ng trimmer resistor, record mo sa table 1. May isi-share lang ako sa inyo dito tungkol dito sa Tinkercad. Hindi na-improve ng Tinkercad yung apps niya pagdating sa ganitong theory. So, may isasuggest ko, sundin nyo pa rin to, kaya lang, sa actual na. Sa computation nyo lang i-try. So, ang formula for delta to y, pag delta, convert mo sa y. Ito yung delta. Yan. Convert mo sa y. Ganito ang formula. RA. Nasaan ang RA natin? RA ito. RB itong nasa gitna. RC itong nasa gitna. Yan tatlong yan. RA, RB, RC. RA. RAC times RAB. RAC times RAB. Divided by yung total nitong tatlong ito sa paligid. Makukuha mo itong value ng RA. RB. RAB times RBC. Nasaan ba ang RB natin? Ito ang RB natin. RAB times RBC divided by yung total resistance dito sa delta. Tapos, RC, itong RAC tsaka RBC, i-divide mo sa, ilagay ko constant na. Ganun din, i-add mo lang itong lahat yung nasa paligid din. So, dito, ang purpose nitong table na to para ma-adjust mo lang yung trimmer mo at mapakita mo rito, no? Then, delta to y transformation table. Sa measured value, gagamit ka ng BOM. Okay? So, paano mo malalaman yung value ng RA? Ikakabit mo sa gitna yung magkakabit ka ng jumper wire dito sa gitna. Yan. So, pag nakabit mo na itong jumper wire sa gitna, susukatin mo yung jumper wire dito. Dito, bubuksan mo to eh. Nakabukas yung tatlong yan. Diba? Magkakabit ka ng Y dito na nakabukas. I-measurein mo isa-isa yan. Measurein mo dito, measurein mo dito, measurein mo dito. Tignan mo nga kung tignan mo kung nag-RA talaga siya. Parang gano'n. So, measured value, calculated value. Yung calculated value, gagawin mo lang naman ganito eh. So, yung measured value, maglalagay ka ng ohmmeter dito. Diba? Lagay mo yung ohmmeter mo dito. Kung ano yung mariread mo dito, yun yung connection niya, no? Para dito. Bali, ito yung nagsisilbing parang opening niya. So, para makuha mo ng perfect, sabay-sabay gagamit ka ng tatlong ohmmeter. Tatlong ohmmeter gagamitin mo na ikakabit mo na naka-Y dito sa gitna. Tapos tignan mo kung ano value ng RA, RB, RC. Sabay-sabay, hindi pwedeng isa-isa. Gagamit ka ng tatlong ohmmeter na sabay-sabay mong ilalagay dito sa gitna nito. Wait lang may mga nasa lobby. Papsukin ko lang. Hindi po pwedeng gawin mo siya ng isa-isa lang. Pagsasabay-sabayin mo na ikabit yung sa gitna nito, yung tatlong
ohmmeter. Pagsasabay-sabayin mo. Tapos saka mo basahin ng sabay-sabay yung value ng resistance dito, dito, saka dito. Dapat magtali siya dito sa calculated value. Ito naman yung para sa Y to delta. Delta to Y muna dito. Delta to Y pa rin. Delta to Y pa rin pala to. Nag-sample lang ako ng computation. Tapos tinabulate ko. Eh, tinry ko dito eh. Plus, hindi siya nagtatali. Nag-iba-iba yung sukat niya eh. Kaya talagang sa actual mo lang pwede siya magawa. Hindi pa fully improved, hindi na paghandaan ng Tinkercad itong problem na to. Ito naman yung Y to delta. From Y, naka-Y siya, susukatin mo naman yung resistance dito. So, paano gagawin? Ikakabit mo ng ganito sa breadboard mo yung mga tatlong resistor mo. Tapos, sabay-sabay mo siyang measurein dito. Lalagay ka ng multitester dito na naka-ohms, multitester dito na naka-ohms, multitester dito na naka-ohms. Dapat, pare-pareho ang value ng resistance dito. Sabay-sabay, tatlong ohmmeter na sabay-sabay mo ikakabit. Okay? So, RA calculated, magkukumpute ka rito. Tapos, yan, calculated yan. Nandiyan naman yung formula class eh. Kaya hindi kayo malilito. Katulad dito, pinakukuha yung total resistance niyan. Actually, dito, ang pwede mong gawin dito ay lagay mo na lang yung value rate, yung ohmmeter mo dito eh. Hindi ka na magde-delta to 1. Kuha mo agad yung total resistance. Saglit lang ha. Okay, dito, hindi ka na kailangan mag-delta to Y2 sa circuit na to klase. Maglagay ka lang ng ohmmeter dito, tsaka dito, magkabilang dulo. Kuha mo na yung total resistance. Kaya lang, calculated value, ganito ang procedure, no? Paano? Pwede mo i-add itong dalawang resistor na to. Pag in-add mo yan, magiging 6 ohms. Kasi 4 plus 2 is 6 ohms. Magiging nakaganito ngayon yan, katulad ng nakikita nyo. Ganon din dito, pwede mo i-add yung 2 ohms at 3 ohms. Magiging isang resistor na lang yan na nakaganito. So, paano pag-solve yan? Magko-convert mo, naka-delta. Gawin mong Y. So, paano? Solvein mo yung RA or RA, RB, RC. RA muna. RA 6 times 2 divided by 12. Bakit Bakit nagkaganon? So, 6
ang kinukuha mo ito RA. 6 times 2. Napapakitnaan kasi ng 6 at saka 2 itong RA. 6 times 2 divided by yung total resistance na to. Add mo yung 6 plus 4 plus 2. 12 yun. Kuha mo yung RA 1 ohm. O RB. RB ito, ang RB ito, napapagitna siya ng 6 tsaka 4. So 6 times 4 divided by yung total, 12. Ang makukuha mo ay 2 ohms para sa RB. Ang RC paano? Ang RC ay ito. So 2 times 4 is 8. Divided by 12, 2/3 ohms na yun itong makukuha mo. Kaya mawawala na itong binulugan kong ito. Ang matitira na lang ay ito. Okay? Dito mag-delta Y ka rin dito. Kaya lang mukhang hindi na kailangan. Kasi ang magagawin mo na rito, aayusin natin yung circuit, no? Magiging ganito na itsura niyan. Ito na itsura. So, pwede mo nang i-add itong 2 ohms at saka yung R6 at saka itong RD kasi nag-widen tayo rito. Kaya, no? RD 3 times 5 divided by 10. RE 3 times 2 divided by 10. Nakuha natin 3 halves, 6/10. Sa RF ay 1 ohm. Kaya naging ganito ang circuit. Ang gagawin mo lang, i-add mo yung tatlong nandito, add mo yung tatlong nandito, makakuha ka ng parallel. Kasi parallel mo itong magkabila, makukuha mo yung total resistance ng resistor na nandito sa gitna. Makukuha mo yung total resistance dito sa gitna. Mababaliwala na ito kasi kinuha mo yung equivalent. Kaya naka-series na yung tatlo. Ang mangyayari, i-add mo na lang, no? Naka-series na itong tatlo kasi magiging isang resistor na lang to, isang resistor to. Naka-parallel. Kaya magiging R1 itong buong ito, magiging R2 itong buong ito. Kaya may dalawang resistor na naka-parallel sa kanya. Ganito magiging itsura, no? Tingnan natin yung kabuuan. Naging ganito na. Kasi in-add na natin ito no? Itong mga ito, in-add na natin yan. Tapos, ipaparallel mo ito. Pag pinarallel mo yung R1 at R2, magiging R21 na 2.389 ohms. Yung nandito sa gitna. I-add mo na lang yung tatlong nandito. So, RA, R21 plus RF, makakuha ka ng 4.389 ohms total resistance yun dito sa parallel. Set up na yun, gagawin mo dito sa breadboard. Yan ang set up. Experiment 4. May Kirchhoff's law pa. Experiment 5. Hanggang dito na lang muna. So, pinakahuli yung Kirchhoff's law.